Susunod naman Dayan ang ating K-12. Makakasama natin si JC Tejano Tejano at Lulu Lapis. Good morning mga boss! Muli nagbabalik ang K-12 Kaalaman at kasama ko pa rin si Lulu, ang matalik kong kaibigan. Ako si Lulu. Mga boss, kaalaman tungkol sa K-12 ang hatid ko sa inyo sa ilang minuto nating pagsasama. Ang K-12 ay bahagi ng Philippine Development Plan o PDP, ang plano ng gobyerno para sa sama-sama nating pag-asenso. Tama yan, Lulu! Ano naman ang pag-uusapan natin ngayon, JC? Walang iba kundi ang ADMs. ADM? Diba ito yung machine na naglalabas ng pera? Palabiro ka talaga, Lulu. Hindi ATM yon. Yung tinutukoy ko, ADMs o ang Alternative Delivery Modes para sa K-12. Ano naman yung ADMs na to? Ganito yan, Lulu. Dahil pinahaba ang panahon ng pag-aaral sa K-12, tumaas din ang pangangailangan natin sa mga guro, sa silid-aralan, at sa mga kagamitang panturo, gaya na lamang ng libro, manual, at iba pa. Kung ganun, paano naman natin tutugunan ang mga pangangailangan na ito? Ang isang solusyon dyan, Lulu, ay ang sinasabi ko sa iyo kanina. Ito ang ADMs o ang Alternative Delivery Modes na napatunayan ng mabisang solusyon sa problema natin sa pagbibigay ng edukasyon sa bawat Pilipinong mag-aaral. Meron tayong mga ADMs para sa elementary pupils. Ano-ano naman ang mga yon? Isa na dyan ang multi-grade instruction kung saan isang guro lang ang naka-assign sa 2, 3 o 4 na magkakaibang grade levels sa isang klase. Pwede ba yun, JC? Paano yun? Halimbawa, sa ilang remote o liblib na mga lugar, ang grade 1 at grade 2 ay pinagsasama sa isang klase. Ganoon din ang grade 3 at grade 4. At maging ang grade 5, pati na rin ang grade 6. Okay, at dahil dyan, natutugunan natin ang kakulangan natin sa guro at classrooms. Pero, paano natin masisiguro na dekalidad pa rin ang edukasyon na makukuha ng bata? May mga strategies na ginagawa ang ating mga guro sa multi-grade classes. Isa na dyan ang differentiated instruction kung saan pinaplano ng maigi ng guro kung paano nga ba niya tutugunan ang magkakaibang pangangailangan ng kanyang mga estudyante, bagamat sama-sama sila sa iisang klase. Differentiated instruction? Check! Isa pang strategy, Lulu, ay ang groupings, kung saan pinagsasama-sama sa isang grupo ang mga bata base sa kanilang abilidad at layunin ng guro. Groupings? Check! Meron din tayong tinatawag na modular approach kung saan gumagawa ng learning materials gaya na lamang ng module mula sa curriculum na hinahati-hati base sa partikular na layunin. Ang mga module na ito ay pwedeng hiramin at aralin ng mga bata o grupo ng mga bata na may magkakaparehong abilidad. Modular approach? Check! Meron pa ba, JC? Yun muna sa ngayon, Lulu. Sa susunod natin pagkasama ay tatalakayin pa natin ang ilang ADMs, Alternative Delivery Modes, sa K-12. Samantala, para balikan ang aming past episodes, bisitahin niyo lang ang aming YouTube channel. Ako si Lulu. At ako naman si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!